Mga kapatid, mga kaibigan, narinig niyo na ba yung mga katagang ito? We speak where the Bible speaks. We are silent where the Bible is silent. In opinion, liberty. In all things, love. So ito ang ating pag-aaralan ngayon, itong mga katagang ito. Kasi sinabi dito, we speak where the Bible speaks. Nagsasalita tayo saan nagsasalita ang Biblia. Tahimik tayo kung saan tahimik ang Biblia. Sa mga opinyon, haka-haka, malaya tayo pero delikado rin yan. At sa lahat ng bagay, kailangan ay may pag-ibig. Yun ang kalagayan yan kasi darating ang panahon ay akala natin tama na yun. Hindi enough yan. Kaya ito ang ating pag-aaralan na sa lahat ng bagay ay dapat may pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, ay lalabas nun ay galit, puot, at kung pinaka-worst ay mag-aaway hanggang sa ang mga religious war. Ngayon lang tayo nakakaano ngayon ng mga experience na religious war, denomination war, pag-aaway. Lalo pa sa mga denomination tsaka mga kulto. Now, sabi dito, nagsasalita tayo kung saan nagsasalita ang Biblia. Ano bang sabi ng Biblia? Yun ang dapat nating pairalin. Pabayaan natin na magsalita ang Biblia. Ang tinatawag nating exegesis. Lumalabas ang salita galing sa Biblia. Hindi ang salita pumapasok sa Biblia. Yun ang natin. Pero meron siyang sa pang opinion, interpretasyon, paniniwala nila, mali yan. Katulad dito sa parable of the sower, hindi mo kailangan ipaliwanag yan kasi pinaliwanag ng Biblia kung sino ang nanghahasik at ano ang mga yung seed, kundi ang Word of God. Pag binasa niyo sa Luke 8, nandiyan ang paliwanag na Hindi natin kailangan dagdagan. Yan ang tinatawag na exegesis. Mali yan mga kapatid. So, wag tayo magiging exegesis kasi ang extra opinion natin unsolicited yun Minsan tayo pa nagbibigay. May nagkakaroon ng conclusion, addition. Yan ay nagiging deception tuloy. So, mali yan. Yan ang exegesis. Parang ikaw nagdadagdag sa Biblia. Kailangan Biblia ang magpaliwanag sa atin. Let ang Bible ang magsalita. Yun ang napakalaga doon. Ngayon, tahimik tayo kung saan ang Biblia ay tahimik. Huwag tayong minsan mahilig tayo sa mga secret. Ay, kailangan i-discover natin. Bigyan natin example. Anong pangalan ng Diyos? Wala naman binigay. Tapos ang iba, nagdi-discover itong pangalan ng Diyos. Sabi nila, Yahweh, Jehovah. Wala sa Biblia yun At kung si Kristo, alam niya ang pangalan ng Diyos, pangalan ng Ama. Pero, hindi niya binigay sa atin. Tahimik bakit dadagdagan natin? Katulad ng sa kumuha ng asawa si Cain. Tahimik ang Biblia. Minsan nagkakaroon tayo ng pagdaragdag. Kaya yung mga tanda natin, yung mga hindi natin alam na parang sikreto sa Diyos yun, na hindi sinasabi ng Diyos, ibigay na natin sa Diyos. Darating pa pag humarap tayo, Panginoon, ano bang gagawin natin? Ano ba ibig sabihin nyo, Panginoon? Ngayon, sabi nga sa John, may mga bagay na ginawa si Jesus sa harap ng mga apostol, hindi na naisulat kasi ang dami. Pero may itong mga naisulat, tama na to para tayo maniwala kay Jesus. Yun ang mahalaga doon, di ba? Maniwala sa Jesus na ang Messiah, ang anak ng Diyos. Yun ang napakahalaga nun. Ngayon, opinion, ay malaya tayo sa ating opinion. Pagdating sa haka-haka na paniniwala, kaya lang, nagiging problema sa opinion, ipinipilit. Mag-iingat tayo. Nagiging tuloy, turo Kasi sa maraming naniniwala, nagsabi ka lang ng opinion, ay, palagay ko, ganun yan. Yung palagay mo, naging turo na. Hindi na opinion. So, yung haka-haka, ang paniniwala natin, ipinapaliwanag natin, hindi naman hiningi sa atin, nagiging, turo na. Nagiging doktrina na. Imbis na opinion lang. Yun ang mag-ingat tayo, kapatid. Kasi ang karamihan, nag-aaway,
nagtalo-talo hindi sa turo kundi sa opinion. Mali ang opinion mo eh. Yan ang tandaan natin. Katulad yan, dapat ba tayo magkaroon ng building, templo ba? Iba yan eh. Hearsay, sabi ng pastor, kaya ginagamit tuloy yung sabi ni pastor ganito, nagiging turo na. Nagiging teaching. Imbis na opinion lang yon, nagiging turo na. Kaya nga sabi yung be careful sa inyong mga teaching. Continue to live and teach rightly, sabi sa Timothy, di ba? Ganon din sabi nga kay Jesus, tinanong niya, Jesus, anong opinion mo, Jesus? Magbayad ba tayo ng tax kay Caesar or not? Sabi ni Jesus, kahit Jesus maingat. Si Jesus gani maingat sa kanyang opinion. Sabi ni Jesus, ibigay mo kay Caesar, ibigay mo sa Diyos, di ba? So maganda yung ganun. Mag-ingat tayo sa ating mga opinion kasi ang iba ginagawa nilang turo na. Ngayon, in all things, ngayon ang sabi dyan, in all things, ito napakalaga. In all things, love. Kailangan may pag-ibig tayo. Pero ang red flag, tandaan natin, kapag umanib kayo sa mga reliyon at denomination, nawawala ang inyong love. Maling yan. Maling, hindi magandang reliyon yan. Hindi magandang denomination. Kasi, kung nagkakaroon ka ng hatred sa hindi mong kapananampalataya, mali ka ng sinaniban, no? Mali ka ng umanib ka ng mga religion na gustong pumatay sa iyo, papatayin ka, lalo pat hindi ka pananampalataya, maling turo yun, delikado yun. Hindi sa Diyos yun, Hindi sa Diyos, kasi alam natin, ang sa Diyos, God is love. Kailangan umiira ng love. Run away, takbo ka, lumayas ka dyan sa mga religion na gano'n. Na pag imbis na mahal mo yung kapwa mo, nagagalit ka na gusto mong pumatay, hindi na sa Diyos yun. Pag pumatay ka ng murder, hindi sa Diyos yun. Kasi ang pag-ibig ang siyang fulfillment ng law. Yan ang katuparan ng kautusan. Kaya mag-ingat kayo. Pag galit ka sa kapwa mo, ay hindi sa Diyos yan. Kasi nga, sabi nga ni Jesus, love your enemy. Diba? Pag nawalan ka ng pag-ibig sa kapwa mo, ay hindi na galing sa Diyos. Ingat mga kapatid, no? So, yan ang ating tatandaan, mga kaibigan. So,